Ito po ang inyong programa, Up Up Pilipinas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Binabati po namin ng magandang umaga ang ating mga kaibigan sa New York, sa New Jersey, sa kahit saang parte ng daigdig dahil kami po ay napapanood sa YouTube. Ito po ang inyong programang ang mga nag-aadvokasya ng revival ng ROTC, nag-aadvokasya ng pag-improve ng ating reserve force development so that we will be perceived as ready sa tunay na buhay, tayo ay handa na ipagtanggol ang ating bayan. Ngayon pong gabi ay mayroon kaming bisita na tutulong sa amin na mas lalong magpaliwanag para sa ating mga kababayan ang tungkol sa ating reserve force. Pero bago po yan, magandang gabi, General Jerry Zamudjo at saka si Ka Emil na nasa Bicol na mamaya ay sana makasama sa atin dahil magbibigay siya ng mga mahalagang update doon sa Bicol kung saan siya naroon ngayon dahil gusto niyang ipakita sa atin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Ngayon po ay batiin natin, magandang gabi po, Major General Marlu Salazar and Brigadier General Rene Calonzo. Papakilala po nila mamaya ang ating bisita. Magandang gabi sa lahat, magandang araw. Sana huwag tayong iwanan ng Diyos, lalo na ngayon may bagyo na naman. At bago lang natin at latest na news na nakita ko, 145 na yung casualty and it needs to be confirmed lahat. At sana'y huwag nang magdagdagan. At sana'y mag-improve pa ang weather, maski ngayon ongoing. Sana mag-improve at lumabas kagad at huwag nang maminsala. At sa aking mga kababayan na nadaanan ng bagyo, ingat lahat, ingat. Yes, Okay. magandang gabi po sa inyong lahat, Brother Jerry at Ka Emil. At bago ko i-turn over ang ating microphone para introduce ang ating panauhin, gusto ko sanang samantalahin ng pagkakataon upang batiin ang aking ina, ang inang paring na nag-celebrate ng kanyang 93rd birthday. Ano pangalan ng inang natin? Francisca Paring ang kanyang palayaw. At Francisca Alonso na taga Hagunoy, Bulacan. Tiga Kalumpit, Bulacan. Kalumpit, Bulacan. Ayan. At ina, magandang gabi sa iyo. Happy birthday. Salamat sa iyong walang tigil na pagmamahal at paggagabay sa aming iyong mga anak. At nawa ay lagi kang maging malusog at humaba pa ang iyong buhay. Happy birthday po, ina. Happy birthday po. Happy birthday sa lahat. Kami po yung mga taga Hagunoy. Bago ko po ipakilala sa inyo yung ating bisita, meron lamang po ako yung kikwento ng konti. Nung araw po, naimbitahan kami ni General Calonzo ng mga superintendent sa DepEd. Kasi they were, I think, at that point in time, poised to abolish CAT sa high school. Only because they did not understand the word bivouac. Ayaw nila ng bivouac, kaya ayaw nila ng CAT. Ipinaliwanag sa kanila ni General Calonzo, ano ba yung pagkakaunawa ninyo sa ibig sabihin ng bivouac? Hindi naman nila maipaliwanag. So itinanong ngayon ni General Calonzo, sabi niya, yung bang camping ng Boy Scout, ano sa tingin ninyo? Sabi nila, maganda yung camping ng Boy Scout at maraming natututunan yung mga Boy Scout doon. Pinaliwanag niya, yung po kasing camping sa French, bivouac. So yung ang punto po ng pagkwento ko sa inyo is ino-objectan nila yung isang salita na hindi pala nila nauunawaan. Kaya ko po yan nabanggit, naalala ko yung nangyari doon sa nakaraang hearing. Ino-objectan nila, napakalaking issue pala sa kanila, yung isang word na neutralize, na para sa kanila ang ibig sabihin lamang, kill. Hindi po naiintindihan. Kaya binabanatan yung war on drugs ni Presidente Digong dahil sinasabi nila, lahat ng mga tinarget niyan, kill. Alam po ninyo, kung kill ang ibig sabihin, ang gagamitin, search, neutralize, and destroy. Yon, pwede nyo pong sabihin na talagang ikikill. Nandun yun sa mga field manuals actually, yung definition. So, okay na tayo dun sa definition na yun. Kaya ko po naikwento yan dahil para matulungan tayo ng ating bisita ngayong gabi na ipaliwanag yung kagandahan
ng ino-oppose ng marami na hindi nila siguro pa masyadong nauunawaan kung bakit kailangan nating ibalik yung mandatory basic ROTC. So, without much ado, hindi ko na po patatagalin. Ang bisita po natin ngayon ay walang iba kundi si Colonel Ferdinand Rey Ga. Siya po ay Commanding Officer ng NCR Regional Community Defense Group. Magandang gabi, Colonel Ga. Magandang gabi po sa inyong lahat, sir. At ako po ay nagagalak na maging mag-guest sa programang ito. Nakita ko kanina, binabati niyo si General Jerry Zamudio. Si General Zamudio po ay nakasama po kami niyan nung ako ay na-assign sa OG3. Nung kami po ang nag-umpisa ng Joint Peace and Security Coordinating Center, JPECC. Kaya doon kami nakakilala ni General Zamudio. Ako po, sir, ay natutuwa na naimbitahan ninyo sa programa ito. At, this is a good opportunity for me as the Group Commander of the NCR RCDG to advocate about the Reserve Force sa NCR. So, welcome to the group. And sana mapaliwanag natin mabuti yung dapat mapaliwanag. At sana yung iba, mairelay nila sa mga kamag-anak nila para masunod ang dapat masunod. Para wala tayong problema, lalo na pagdating sa mga polisiya doon sa eleksyon at iba pa. At saka yung simple word na neutralize, nakakatawa. At yung iba gustong bigyan ng ibang meaning, pero meron naman kasing libro na sinusunod yung uniform services. So, Ray, Colonel Ga, take it away daw. Oo, pero siguro bago natin tutukan yung mandatory basic ROTC, gusto kong sabihin kami din nagagalak at nandito ka dahil meron kaming katulong na magpapaliwanag. Merong issue ngayon na napag-uusapan sa kampo ng ating mga officers. Kasi now and then, no, may nakikita silang picture na yung ating mga kasundaluhan ay nakapost sa mga streamer ng mga politiko. At sinasabi nila, hindi ba dapat apolitical tayo? Hindi ba partisan politics yan? So, papaliwanag sa atin ngayon ni Colonel Ga, General Ga. Sarap pakinggan no ha? Ilang taon ka na ba? Ilang taon ka pa ba sa serbisyo? Still, I still have 4 years. Mag-general ka pa. Mag-general ka pa. May 4 years ka pa Okay. Hindi, kami nagdidilang anghel kami dito. Pag sinabi namin, nangyayari. Nangyari na yan sa isang CSAP, nangyari na yan sa isang chief PNP. So, paliwanag lang natin, tulungan lang nating maliwanagan yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga officers corps. Ano ba yung patakaran tungkol sa darating na halalan? Ano ba yung mga bawal at hindi bawal na gawin ng ating mga kasundaluhan ngayong panahon na ito na magkakaroon ng halalan sa isang taon? Sir, bago ko siguro sagutin yan, gusto ko lang ipakilala yung aking unit. Okay, yung sige. NCR RCDG. Ang ibig pong sabihin yan ay National Capital Regional Community Defense Group. Kami po ay isang unit ng Reserve Command Philippine Army. So kami po ay naatasan na mag-administer sa ating mga reservists o ang tinatawag natin na mga laang kawal dito sa National Capital Region. Kasama na po dyan yung ating mga ROTC. So, gusto ko lang pong inform kayo na dito sa NCR ay meron po tayong 5 na Ready Reserve Infantry Brigade at meron tayong 6 na Ready Reserve Infantry Battalion at ngayon meron po kaming 30 o 30 ROTC units na ina-administer. At meron rin po tayong 5 na affiliated reserve unit. So, yan po ang status ng ating mga reservists, ng Army reservists dito sa National Capital Region. Now, regarding po, sir, sa natanong ninyo, mayroon po tayong policy dyan na binaba ang ating General Headquarters to make the organization apolitical at kasama rin po dyan yung ating reserve force. So isa yan sa the moment na nag-apply nag-file ng candidacy ang isang reservist,
ay automatic po na dapat siya ay tanggalin sa kanyang pwesto. At siya po ay nilalagay sa standby reserve. At magdi-designate po tayo ng officer in charge na temporarily siya ang magiging commander doon ng unit na yan. So, that policy is in adherence to the Omnibus Code of the Philippines to make the organization an apolitical organization. Okay. So, halimbawa, kanina sinabi mo, no, ako halimbawa, active reserve. Ako commander ng isang unit. Pag ako ay nag-file ng aking certificate of candidacy, i-relieve muna ako. Yes, sir. I-relieve ako. Tatanggalin kayo sa pagiging active na reservist. Okay. Tatanggalin ka sa posisyon ninyo. Okay. Ilalagay ka po sa standby reserve. Alright. Very clear. Halimbawa naman, ako regular officer, meaning regular officer, regular or reserve in the active service, nag-file ako ng certificate of candidacy. Ang alam ko po dyan is once na ang isang regular na sundalo, once mag-file ng candidacy, ay nangangahulugan na siya ay nag-resign. Considered resigned. Considered resign sa military. Or retired. Or retired. Oh, yun po. Separated, Ayan, okay. actually, separated. Okay. So, ibig sabihin, hindi pwedeng merong nasa aktibong serbisyo na makikihalubilo sa politika. Yan po, sir. Sasali. Nasasali. Oh, yes. Okay. Oh. Meron pa bang ibang bagay ka na dapat ipaliwanag sa tungkol dito sa ating mga para mainawaan nilang mabuti? Ako, may babanggitin muna ako bago siya magsalita. Nagkaroon kasi ng isang ibig sabihin talakayan tungkol dito sa nakita nila sa picture na lumabas, may nag-post na dito sa gawing Bicol, merong nag-donate ng mga rubber boats and other relief goods na isang nakarehistrong grupo na kakandidato. Ngayon, merong mga sundalo at saka reservist na nakita dun sa picture. Merong tumutulig siya na, hindi ba sabi, political tayo, bakit na-involve tayo dyan? May kasama tayo na-involve tungkol dyan sa ganyang mga pictures. And ano bang masasabi mo doon? Picture lang yun at saka wala pa tayo doon sa period ng ng campaign period. Campaign period. So, ulitin ko, nagbigay siya ng relief goods, nagbigay ng mga ibang gamit para sa ating pakikipagharap dito sa ating mga kalamidad na ito. At nakita doon yung mukha ng mga ibang sundalo at mga reservists. Ikaw, attorney, at saka siya, anong masasabi nyo dyan? Yung ay may kinalaman sa pagiging ito yung mahirap actually sa policy. Ang reserve natin na konsepto, on the specific locality ka. Di ba? Doon ka kukunin. Doon ka magjo-duty. Ang tanong, pag i-relieve ka doon, kagaya dito, may isang paragraph F, no, sa policy na binabasa natin. Kung ikaw ay isang reserve personnel who are relatives of political candidates up to the 4th degree of consanguinity shall be temporarily relieved from their present position in the reserve units. Paano yon? Pag sinabing, paliwanag ko lang muna, pag sinabing relative in the 4th civil degree of consanguinity, may affinity ba, sir? May nakasulat na affinity? 4th degree consanguinity lang. Okay. Ibig sabihin nun, pinsan, no? Blood relative pinsan, consanguinity. Hanggang pinsan, bawal. So kung halimbawa, ako, active ako, merong akong kandidatong pinsan, kumakandidato, covered ako nung sinasabi ni Colonel Ga kanina na ilalagay muna ako sa standby reserve para hindi mapulaan, hindi mapintasan na ang mga militar ay nakikialam sa usaping politika. 'Yon. Ganun. At saka itong sinasabi ni Colonel Ga, maraming mga guidelines dito na dapat masunod. Para kaya nandito siya para sabihin niya doon sa bangsa. Sabi niya, 5 brigade
6 na batalyon, maliban pa sa ibang units niya. So, sana masabi niya ngayon yung lahat, specifically, kasi ito yung mga ma-issue balang araw na nagkakampihan, ginamit ang reserve. Litrato pa lang. Ang uso pa naman ngayon, selfie, di ba? So, tapos merong mga, anong tawag niyan, biglang may building sa likod. Ngayon, hindi building na. Mukha na hindi mo dapat kasama, pero nandun. So, ibalik natin kay Colonel Ga. Yung involvement ng reserve at ng ating active, pag-usapan natin mamaya. So, sige, si General Ga. Pa-practice na ako. Hindi, mangyayari naman yan. Sige. Well, yun nga ang intent ng batas na yan is to make the organization a political, sir. No? So, yung mga nasa position, ulitin ko lang, yung mga nasa position ng mga reservists natin, ay tinatanggal natin sila pansamantala. Nilalagay sa standby, sir, para hindi nila magamit yung kanilang position for their political agenda. So, yan po ang spirit niyan, and to insulate the organization from any political undertaking. Kasi yun nga, pag hindi mo sila tanggalin, may napakalaki ng opportunity na gamitin nila yan for their political interest. So, yan po. Kaya nagbaba po ng policy ang ating general headquarters para matugunan yung bagay na yan. Ano pang ibang mensahe natin sa mga reserve units natin? Hindi lang sa reserve, sir. Sa mga personnel natin run in the active and in the reserve. Tama. May regular member ka sa organization. So, ano yung mga guidelines doon? Yes, pati kami ay we are not hindi tayo dapat makisali sa mga political na discussion, yung lalo na yung mga nasa regular. In fact nga yung sa mga policy diyan is kung yung mga sasakyan natin, kung may nakalagay na mga stickers ng mga kandidato, once pumasok tayo sa military camp ay tinatanggal dapat kinukubiran yan tinatanggal. Pati yung pagsusuot ng mga t-shirt ng mga campaign na materials. So isa yun sa mga pinagbabawal na dapat hindi ginagawa ng mga military, regular man o reservist. Yun, malinaw ha. Halimbawa, papasok ka ng kampo, ikaw ay nasa active service, reserve man o regular, huwag kang papasok sa loob ng kampo na ikaw ay nakasuot ng t-shirt ko. Halimbawa, dahil ako kalimbawa lang na ako kumakandidato, hindi pwede yun. No? So, pero yung participation, ako po si General Garcia, ako po yung nagsasalita, hindi si General Ga. Ano po? Kasi hindi po ako nakapokus ngayon sa camera. Kung hindi po kayo isasali sa usapan ng COMELEC, hindi po pwedeng gawin ng militaryan. Pero kung halimbawa po na kayo sinabi ng military that this reserve unit should participate in maintaining peace and order, yan. Pwede pong lumahok ang ating reserve force o ating active force doon sa particular activity ng halalan. Doon po sa halimbawa nagbobotohan na. So you are supposed to maintain a safe distance away from the polling places. Pero visible kayo doon, naka-uniform kayo just to inform the public that your presence is there and that you can be called anytime. Nag-uusap po tayo tungkol sa mga ipinagbabawal sa ating mga kasundaluhan dahil sa darating na halalan. Pero meron po kaming susunod na topic na pag-uusapan bago lang po kami lumipat. Gusto ko lamang pong linawin na hindi lahat ng aktibidad sa eleksyon ay bawal ang ating mga kasundaluhan, active or reserve. Yung pong mga ating sundalo, pwede po yang mag-attend ng mga rally. Pwede po yang maupo doon at makinig. Pwede pong sumama sa mga usapan, sa talakayan sapagkat sila po ay mamamayan din ng Pilipinas at sila po ay kasali ding boboto. Kaya kasama po yun sa karapatan nila sa pagpili na sila ay pwedeng makinig, maupo sa rally. Kaya hindi po dahil sa ikaw ay nakita sa rally, nakaupo ka doon sa rally, bawal na at ikaw ay magkakaproblema na.
hindi po kasali yon. So because you are allowed that right to be able to choose properly, siyempre natural, kailangan mong makinig. Ano po? Nasa Zoom po si Emil Carion. Ka Emil. Yes, opo. Magandang gabi po, General, at sa mga kasamahan mo General dyan at sa isang Colonel na mukhang magiging General din. Ang 4 years. isang nakita natin dito sa bahagi ng Bicol, ang bagyong Christine, sa gitna ng kalamidad na dinulot nito dito sa Bicol, ay nagkaroon ng talagang iba yung pagkakaisa ang mga kababayan natin at ang iba-ibang local government agencies, ganun din ang mga government agencies at LGUs, at nagtutulong-tulong ngayon. Ang Philippine Air Force ay isa sa mga ahensya na talagang active dito, at yung mga sundalo din katulad ng Philippine Army at ng Navy Marines, ganoon din ang mga taga Bureau of Fire Protection ng PNP ay nakita natin na nandito. At ang sa pangunguna ng Philippine Air Force ay iba't ibang mission, medical mission, ganoon din ang mga gamot at relief goods ang dinala rito sa bahagi ng Bula, Camarines Sur at ng Balatan, Camarines Sur. Ang kanilang focus ngayon ay swift disaster response, airlifting of essential supplies and equipment, rescue and evacuation operations, collaborative efforts with international partners. Kaya naman, itong Bicol International Airport at ang Naga Airport ay busy po ngayon sa ginagawang relief, rescue at medical mission dito sa bahagi ng Bicol. General Garcia, sir? Okay, maraming salamat. Wala ka bang video na maipapakita man lang kung gaano ka nasalanta yung ating mga kababayan? Siguro bukas. Ang mga efforts po ng ating ginagawa dito ngayon ay meron tayong mga stills na naipadala natin kanina. Medyo nagmamadali lang at yung signal ay talagang hindi mapagkakatiwalaan dito. Siguro isa rin yun sa mga pwede nating future projects na tutukan natin para naman yung ating digital service sa ating mga kababayan ay mas mapagbuti. Kung sa ngayon ay nagkakaroon ng, sabi nga natin, ay nagtutulong-tulong ang mga tao, ay magtutulong-tulong din ang gobyerno at ang mga members of the community at ganoon din ang mga business community para tuloy-tuloy po ang ating serbisyo. Bukas, babalik po tayo at ipapakita natin ang ating mga materials. General Garcia, sir. Salamat. Kahanga-hanga at kapuri-puri ang inyong ginagawa dyan sa lugar upang matulungan natin ang ating mga kababayan at kahit papaano ay maibsan natin kahit kaunti ang kanilang mga dinadanas na paghihirap dahil sa dumaan na bagyo. Balik po tayo sa ating programa. Mayroon pong itatanong si General Salazar sa ating bisita kay General Ga. Ipasa ko lang muna kay Karen kasi siya ang interesado. Kasi dati rin niyang assignment, na-assign siya ng RISCOMS. So, mas maganda siyang magtanong. Yes sir, ganito. Ito ay mga pangyayari nung nakaraan at ngayon din ay gusto kong ibahagi sa ating panauhin na si Brigadier Ray Ga. And then, ito kasi halimbawa, may lumapit. Sir, ako po si Sergeant ganito, reservist ha. Ako po, halimbawa ako, si Sergeant Calonso po ako sa reserve. Ako po ay bodyguard ni Mayor. Ngayon kakandidato siya. Ano po ba ang inyong maibibigay sa aking guidance para hindi naman ako magka-problema dahil sa mga regulasyon na ating pinairal at sinusunod? Ang pagkaalam ko po dyan, pag ikaw ay meron pong nagre-regulate dyan during election yung bodyguard. Saka besides, siya ba ay isang bodyguard na under ba siya ng isang agency? Kasi ang Philippine National Police po, meron po silang policy regarding that. Now, kung siya po ay isang reservist at nagbabodyguard siya at gagamitin niya yung... Kasi parang nasa ano po yan medyo very tricky yung question na yan. Kasi ang pagiging bodyguard niya ay kabuhayan po niya yon, di ba? Pero yung pagiging reservist naman niya ay kung ginagamit ba niya yon as
part ng kanyang pagiging kabuhayan. So medyo maano po yung tanong diyan kasi ang alam ko po is nire-regulate po 'yan ng COMELEC at ng ating kapulisan kung ano ang status ng mga bodyguards during sa election. Yes, thank you. Thank you very much. Pero ganito po ang general policy na sinusunod natin kahit noon pa na ang guidance na ibinigay. Kung ikaw ay, tama yung sinabi mo, kung ito yung pinagkakabuhayan, itutuloy mo pa rin yung pagtatrabaho mo bilang isang bodyguard. And hindi mo gagamitin yung pagiging reservist. Lalong-lalo na, hindi ka dapat magsusuot ng uniforme. Yes. Yan, ng uniforme. Unang-una. Bawal yun. Nandito din yan sa letter directive sa policies and guidelines. At babasahin ko, employment of reservists as security personnel during political rallies, campaign sorties, and other activities of political parties or individual candidates are not allowed. So, nandito po ito sa policies and guidelines, sa mga hindi dapat gagawin. Kasi number 3 ito, kasi yung una, yung solicitation. Pangalawa, pag mag-participate ng mga activities na inorganize ng mga kandidato. So, maganda ito kasi nandito na at babasahin lang at dapat sundin. Yes, sir. Basta ang guidance, general guidance, simpleng guidance, kapag ka nagtatrabaho ka as a guard of VIP security ng kandidato, ako si Mr. Calonzo, hindi ako si Sergeant Calonzo. So, and then nga, niulit, wag magsusuot ng uniforme. Di ba corporal ko lang? Kasi na-demote nga pala ako, corporal lang. Corporal. So, maganda ito. Pero baka ito, nung 2021, September, kaya kung may mga updated na policies at saka ibang guidelines, no, from DND to Chief of Staff to the specific commanders, welcome kayo na ipabatid natin sa lahat para masunod natin yung tama. Kung kayo merong duda sa inyong ginagawa, hindi malinaw sa inyo, magtanong kayo sa tamang tao, huwag kung kani-kanino lang. Dahil yung tinanong nyo, baka hindi niya rin alam, nang huhula lang siya, magkakamali kayong pareho. So ask the proper person, ask the commander. Katulad ng mga taga-RCDG, mayroong tagapagsalita doon na talagang siya ang sasagot ng mga katanungan na ganito. Mahalaga po na ang tinatanong natin ay yung tamang tao para hindi tayo magkamali lahat. So, ibalik natin kay Colonel Ga. Baka may iba pang dagdag na sasabihin or ipahatid sa mga kasama natin sa reserve force at saka sa regular force na nandyan nakasama sa unit nila. Basta yung sundin lang natin itong policy na ito, yung binaba ng high headquarters on to guide our reservists and ating mga regular na mga sandaluhan during on their conduct during the elections. No? Klarong-klaro naman ito. So sundin lang natin at para to insulate the organization. Okay, at narinig niyo naman at ulitin ko. Letter Directive ito, number 36, dated 21 September 2021. Habang wala pang bago, galing ito sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Kumuha kayo ng kopya or tingnan nyo. Actually, sabi nga ng isang i-google na lang daw. Pati yung tungkol sa pag-ano ng mga batas, i-google na lang daw. So, I think we need to know, we need to anticipate, and we need to prepare, and we need to follow. So, maliban dyan, gusto ko lang tanongin din si Colonel Ga, na maliban sa surfing doon sa lugar nila, surfing area to, yung province nila, ano pang ibang mga activity nyo na pinaghandaan dito sa NCRDG? Ngayon, sir, marami po kaming activity. Tuloy-tuloy po yung ating mga training. So actually, right now, we are doing the basic citizen military training. Ito yung mga volunteer natin na gustong maging membro, gusto nilang sumapi na maging sahanay ng Laang Kawal. We have 2 classes ongoing right now.
And once na matapos yung kanilang training, they will be enlisted. Then they will be joining the Ready Reserves. So aside from that, yung ating mga tinatawag natin ng mga Ready Reserve Unit trainings ay tuloy-tuloy rin. Yung ating platoon sustainment training, ang ating battalion sustainment training. So tuloy-tuloy po yan para mas mapalakas pa natin ang ating mga reserve force. And also, sa parte ng ating ROTC, as magla-launch po kami ngayon ng Military History Challenge. We intend to do that by 3rd week ng November. At ang isang objective niyan is to promote yung military history sa ating mga ROTC cadets. Kung saan we will value the sacrifices, yung valor, patriotism ng ating mga veterans, ang ating mga patriots. Maganda yan, ano ko lang, yung tungkol sa military history. Kasi tayo, pang nag-celebrate, yung mga talunan tayo Yung Death March, yung Polo Bataan, Polo Corregidor, yung lahat na lang, yung mga, Pero according to doon sa grupo, Escalante Massacre, sa NPA, mga Pero pwede nating baguhin. Kaya tama yung ginawa. At baguhin natin. Mag-celebrate tayo kung saan. Kagaya doon ba yun sa Pugadlawin or somewhere doon sa boundary ng Rizal at saka sa Laguna. Kung saan yung Hunters ROTC na nakadali ng maraming mga kalaban, At hindi natin sineselebrate yun. Mas marami pa yung casualty ang kalaban, about 200. And then, mga more than 20 lang yung mga... Walang 20, sir. About 18. About 18 lang. And then, 18, ganun ang casualty ng kalaban. 200. Hindi natin sineselebrate. Pagkatapos, yung sa Los Baños, sa Laguna, doon sa mga prisoner of war na liberate ng mga tropa natin, headed by Colonel English. Class of 1945 sa PME. Kasama niya yung mga Hunters ROTC, niliberate nila about 3,000 or more. Pagkatapos, hindi natin sineselebrate yun. Kaya ito yung dapat babaguhin natin para yung psyche ng Pilipinas at isi-celebrate natin yung panalo tayo. Amerikano nga, maski casualty nila doon kay Osama Bin Laden, hindi nila sinasabi. Pero tayo, lahat lang mga I don't know, baka honest lang talaga tayo. Pero gusto nating i-correct na meron naman tayong maraming panalo rin. Maraming ehemplo na nung lumalaban yung mga ninuno natin, the forebears, the forefathers natin, marami din silang panalo. Kaya nga yung libro nung una, sinundan ng isang libro, ang title doon, Unsurrendered. Na surrender yung Bataan, Corregidor at iba, pero may bagong umusbong na sumabay sa kanila na hindi sumuko. At ito yung grupo ng ating Hunters ROTC at yung 33 ROTC units of colleges and universities plus yung academy na hindi sumuko at umaway hanggang na-liberate yung Pilipinas. Kaya tama lang. So yun ba yung patutunguhan sa Military History Challenge na yan, Colonel Ga? Yan yung... Yes, sir. Yan po, sir, ang ating. Pero hindi lang po kami nag-focus sa World War II. Lalo, from the very beginning po, lalo na yung ating revolution during sa panahon nila Andres Bonifacio. Magandang usapan yan. Babalikan natin yan pagkatapos ng ating time check. Ang oras po natin ngayon ay 7:50 ng gabi. Magbabalik po kami, huwag kayong aalis. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Good day, everyone. My name is Reginald Tan, and I am the CEO of Sounds Cradle Inc. Our mission is to train up musical leaders through inculcating characters and values to our students, empowering them to perform their best wherever they go. We believe that bringing ultimate glory to God means that we bring forth our best. We provide music classes for piano, voice, violin, drums, guitar, bass, and ukulele. We also organize master classes for several instruments, which provides opportunities for master musicians to impart their knowledge to our fellow men. I remember the time when we started our business in a small 55 square meter condominium with very limited resources. Today,
God has granted us stewardship over a 1,000 square meter property with several facilities to serve our community. The parable of the talents in the Bible mandates us to utilize our talents to the fullest, and it is our goal to assist our community in achieving this. Luke 16:10 states, "He who is faithful in very little things is also faithful in much." May I encourage everyone to use our talents for His glory. This is Reginald Tan, and I follow the only one, Jesus Christ. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3. MX3. Tunay, natural, at original. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Adulting is hard. No cap. Umuulan ng responsibilities. Relax muna. Have fun. At baka maulanan ka pa ng premyo. Pag sumali ka sa Bingo Plus. Online poker or bingo, piso lang kada laro. Sign up now for a chance to win up to 75 million pesos. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Download the Bingo Plus app now or visit bingoplus.com to learn more. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break. Mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. The Philippines proudly plays host to Miss Earth 2024. Learn and be amazed by the heritage each delegate showcases to the world and join them as they tour and promote the wondrous heritage of the Philippines in October towards the coronation on November 9, 2024. Live streamed on Miss Earth Facebook and YouTube channel and telecast on Kapamilya channel and Aliw channel 23. Let's unite to safeguard our treasured past and protect our future. In cooperation with DWIZ 882. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas! Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas! Papatuloy po ang ating programa, Up Pilipinas. Kanina po pinag-uusapan natin yung History. bakit natin sineselebrate yung puro fall of Bataan, Death March, yung mga defeat na natalo tayo. Gusto ko lang sana kaninang isingit na ito ay turo ng mga Amerikano sa atin. Yan. Kasi ayaw nila nung tayo masyadong maging sikat, maging matapang dahil talagang natural na tayo ay mga matatapang na mamamayan. Kaya ang itinuro sa atin ay puro yung defeat, puro yung fall. Kaya hanggang ngayon, ito ang ating nasa kultura. Kaya panoorin nyo ang ating mga pelikula, palagi tayong talo, palagi tayong
wala tayong magandang naituturo sa ating mga kabataan na kabutihan sa bayan. So, ngayon po, nagpapatuloy ang aming programa. May itatanong si General Calonzo kay Colonel Ga. Yes, thank you very much, Brigadier Ga. Dahil sa inyong activity tungkol dito sa History Challenge, maganda ito at magkakaroon ng tamang awareness. But bilang pagpapatuloy dyan, on Reserve Force Development naman, meron tayong mga issue tungkol sa issuance ng ID, Reservist ID, at saka pinag-uusapan nga namin yung tungkol sa ID ng nasa ADT at saka ID ng Reservist, plain Reservist. At sana mapag-aralan niya yung policy tungkol dyan, pati na yung pag-require ng basic citizen military training para sa mga technical people na mag-join sa ating reserve component, lalong-lalo ng mga doctors, nurses, dentists, pari, they can do that. Ang kanilang basis ng kanilang commissionship ay yung kanilang technical competence. But bago ko iwanan itong ating mikropono, binabati ko si General Jem Ramirez at Hubert Arcieto, mga bagong promote na generals. Congratulations sa inyo. And Sir Secretary Delphine Lorenzana, belated happy birthday. Happy birthday, sir. Happy Kuyang. birthday. Happy birthday. Happy birthday, Kuyang Sir. Hindi, tinext ko pala si Sir. Nabati ko na pala siya. Oo. So, siguro... Bigay natin kay Colonel Ga tungkol doon sa history at saka yung tanong ni General Calonzo. Okay. Sige, Colonel Ga. Yes sir, regarding naman doon sa history, inano talaga namin ito, program namin ito para to give importance to the military history. Yung i-glorify natin yung mga sacrifices ng ating mga nauna sa atin na the fight, overwhelming odds yung kanilang laban na yan. No? Dahil those times, lalo na sa panahon nila Andres Bonifacio, ang kalaban nila ay may mga baril, sila ay gumagamit lamang ng itak, saka yung siguro, yung any form of weapon na pwede nilang hawakan. But ang gino-glorify natin dito, and gusto nating i-remember, yung kanilang pagmamahal sa bayan. No? Yung kanilang naging malasakit na binuwis nilang kanilang buhay para ipaglaban yung ating demokrasya, ang ating freedom. Now, regarding naman sa tanong ni General Calonzo kanina, regarding sa ID, ay ipaparating po natin sa kinauukulan yung concern na yan at para mapag-aralan po. Yes, tama. Thank you very much. Parting words, wala tayong oras eh. Baka meron pa. Napapasalamat po ako, sir, sa inyong pag-iimbita sa akin sa programang ito. At yun nga po, gusto kong pong imbitahin yung ating mga gusto mag-volunteer sa ating Reserve Force. So, ang NCR-RCDD po, meron po tayong 5 Community Defense Center. Kung kayo po ay gustong maging membro ng ating Laang Kawal, just feel free to go to any community defense center at mag-inquire po kayo. Meron rin po kaming Facebook page kung saan makita po ninyo yung aming mga ginagawa at yung ating announcement paano maging isang membro ng Laang Kawal. Ang pagiging membro po ng Laang Kawal, ito ay isang obligasyon natin bilang citizen ng ating bayan na ipaglaban at magserbisyo para sa ating mga tao at sa ating bayan. Sir. Maraming salamat. Sa akin, maraming salamat, Colonel Ga. Sana magdilang anghel kami, ano? 4 years pa naman. Sabi nga, 4 years, pwede ka pa. Pagkatapos, maraming salamat sa lahat nakikinig. Maraming salamat at ingat sa mga dadaanan ng hangin or ulan or bagyo. Yes, ulitin ko, thank you kay General Jem Ramirez dahil sa binibigyan niya ng pansin yung aming concern tungkol dito sa commissionship ng mga technical aplikante ng pagiging technical officers ng ating reserve component. Sa inyong lahat, maraming salamat po at lalong-lalo na kay Brigadier Ga. Thank you very much and napaka-buti po niya at masigasig dito nag-administer ng ating reserve component. Sa inyong lahat, ingat po kayo at enjoy the Halloween. Nabanggit ni Colonel Ga yung volunteer, no? Yung word volunteer. I am happy that he is taking this to the next level because mas gusto niya yung nagvo-volunteer kaysa yung conscripted, no?
But actually, under the law, our reserve force are conscripted because our Constitution has adopted the universal policy on conscription. Lahat po ng reserve natin supposed to be a conscripted reserve, and they are trained like any other military. And for all intents and purposes, pagkatapos po ng kanilang basic military training, hindi ho ito yung just going through the program, but this is the real candidate soldier course na pag natapos ang candidate soldier regular at ang ating mga laangkawal na nagsanay, parehas ang kanilang capacity, parehas ang kanilang competence. Parehas silang magkakaunawaan at magkakatulungan dahil ang ating reserve force ay augmentation force po. So, again, binabati natin ang ating mga nasa reserve force development sa kanilang pagsusumikap na ma-develop nating mabuti ang ating laang lakas at harinawa ay ito ay mas mapadami pa natin at mas mapalakas. Maraming salamat po sa